And let's be honest, dahil siguro sa power imbalance sa mga politiko sa kanya, napilitan siya na gawin ang lahat. Bakit hindi niya yon ipinakita sa lahat? Or maybe, this is foreshadowing sa susunod na segment natin kay Leandro Leviste. Si Cabral din ang nagsiwalat na mayroong 51 billion pesos na budget para sa flood control si Pulong Duterte sa panahon ni Digong sa kasagsagan ng pandemya para sa kanyang distrito sa Davao. No, marami ring naging lapses sa mga otoridad sa pag-handle ng mga pagmamay-ari ni Cabral gaya na lang ng pagsasauli ng pulisya sa cellphone ni Cabral among other things like the hotel where she stayed at for a bit, which had medications among other things like a knife. Now, it is important to note, however, that walang kasong finafile laban kay Cabral, probably due to the fact na ilang buwan pa lang ang nakakalipas. But it is true nonetheless, walang kasong finafile. Allegations lang ito ni dating Yusek Bernardo, which implicates her, among other people, sa tumataginting na trilyong pisong flood control scam. Nung umpisa pa lang, galit na galit ako. Sabi ko, sino pa, ano yung crime scene yan eh. Dapat ma-preserve. So, follow up na lang yung mismo. Yung tao mismo, di ba? Dapat ano yun eh, normal police procedure. Pero, kaya nga, hindi naman perfect ang PNP. At least, ginagawa namin yung remedial action. I hope it's a lesson to everyone. Lalo na ngayon, na ang daming involved dito. According to ICI, mga 1,000 individuals involved eh. So, dapat alam kagad nila kung may mangyaring ganyan is to preserve the scene of the crime. Kung hindi ba daw delikado na saka pa ibabalik yung mobile phone, baka daw Tampering, oo. Kaya na-relieve ang chief of police. Yan. Kasi hawak na nila. Hawak na nila eh. Ibinigay Binigay pa. pa eh.